Handa raw si Vice President Sara Duterte na humarap sa paglilitis kung kinakailangan. Ito po ang iniit ng kanyang kampo kasabay ng pagsumite nila sa Senate Impeachment Court ng mga sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Saksi si Jonathan Andal. 5 maleta ang dala sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Laman ang mga kopya ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment. Hiling nila sa Senado ibasura ang impeachment complaint laban sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong Articles of Impeachment, our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto sinagot ng bise ang mga aligasyon sa kanya at kinwestiyon ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee kahit ang Senado lang dapat ang pwedeng gumawa nito. Predetermined o alam na raw agad ang resulta ng hearings ng Justice Committee noon dahil bago pa ito natapos, may mga miyembro raw itong nagsabi na agad na may sapat ng boto para ma-impeach ang bise. Labag din daw sa rules ng fair play ang pagpasok ng mga anilay bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na impeachment complaint. Kinwestiyon din nila kung bakit sinasama sa impeachment complaint ang mga nagawa ni Duterte bago pa ito maging vice presidente. Sa issue naman ng confidential funds, gate ng depensa, wala raw patunay na hindi niya ito ginamit ng tama. Sa salin, hindi raw naipakita ng Articles of Impeachment na may nakaw o tagong yaman. Sa akusasyon naman ng political destabilization, sedition at pagbabanta, gate ng depensa, taken out of context sa mga pahayag ng ginawang basihan ng reklamo. Wala rin daw sa mga aligasyon ang makapagpapatunay na may ginawa ang bise na culpable violations of the Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes at betrayal of public trust. Sabi ng depensa, tinutukan mismo ni VP Sara ang sagot na ipinasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Handa na rin daw ang bise sa paglilitis sa kanya. Kung kinakailangan daw, haharap ito sa korte. Parating sinasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Pagkatapos nito, may 5 calendar days naman ang mga kongresista sa prosecution team kung gusto nilang sumagot sa mga inilatag ng depensa. At sa July 6, magsisimula na ang paglilitis kay Vice President Duterte. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Umalma si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa isang international news agency. Doon po, sinabi ng Pangulo na nangangamba siyang makabangguhin ni Vice President Sara Duterte ang mga polisiya at reformang ginawa ng Pangulo sakaling si Duterte ang susunod na mailuklok sa Malacanang. Saksi si JP Soriano. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na meron siyang pinangangambahan kung mahalal na susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Sabi ng Pangulo, baka raw baguhin o i-reverse lang ni VP Sara ang mga pulisiya at pagbabagong ginawa niya sa kanyang termino. Agad inalmahan ng kapatid ng bise ang pahayag ng Pangulo. Sa isang pahayag sa social media, tinanong ni Representative Paulo Duterte ang Pangulo, ano daw ba ang mga reformang sinasabi niyang maaaring sirain o bawiin ang susunod na administrasyon? At dahil malapit na ang State of the Nation address ng Pangulo, baka raw pwede niyang isa-isahin ng malinaw ang kanyang mga nagawa na ramdam ng ordinaryong Pilipino. Tugon dito ng Malacanang. Bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Patutsyada pa ni Representative Duterte, hindi raw lalamang ng ganun si Marcos noong eleksyon kung hindi dahil sa kanyang kapatid. Ipinapakita raw ng kasaysayan na ang pagkapanalo ng Pangulo ay hindi dahil sa pangalang Marcos, kundi dahil sa tiwala at suporta raw na dala ni Vice President Duterte. Kinontra ito ng Malacanang. Uniteam sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Uniteam. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya. Hinihinga namin ng pahayag din si Vice President Duterte mismo. JP Soriano, ang inyong saksi. Pagresolba sa territorial dispute at paglaban sa cross-border crimes.
Ilan lang po yan sa napagkasunduan sa state visit ni Vietnamese President Tho Lam sa Pilipinas. Sa joint statement na binasa ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit na pinagtibay ang commitment ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, stabilidad, freedom of navigation at overflight sa South China Sea. As fellow claimant states, we reaffirm that maintaining peace, stability, and the freedom of navigation and overflight in the South China Sea remains non-negotiable. Bagaman may overlapping claims o may mga bahagi ng South China Sea na inaangkin ng Pilipinas at Vietnam, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na mainam na palakasin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Napagkasunduan din ang dalawang panig na paigtingin ang intelligence sharing at coordinated law enforcement actions laban sa cross-border crimes gaya ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Nilagdaan din ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding sa Information Technology at Digital Transformation para sa mas malalim na kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies. Ang golden look ni Gazini Ganados para sa Miss Grand International All-Stars sa Thailand at ang pagsubok na pinagdaanan ni Sugar Mercado bago ang tagumpay na performance kasama si Jeremy ng Horizon sa Stars on the Floor Season 2. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. All out sa huling gabi ang mga dance duo para sa special All-Star Dance Finale performance ng Stars on the Floor. Di nagpahuli ang Dance Authority, sina primetime queen Marian Rivera, Raver Cruz at Coach J. Nagpakitang gilas din ang host na si Alden Richards. Bigay todo ang mga contestant sa kanilang final performances. Pero sa huli, ang nagwagi, ang buwis buhay na performance ni na Sugar Mercado at Jeremy Batak ng P-pop group na Horizon. Heart-stopping ang stunts ng dance duo habang nagpe-perform sa rocker stage. Tonight, iba yung pinakita nyo. Namangha ako, natulala ako, mixed emotion. Nandun ako sa naiyak ako kasi yung sinasabi nyo, weak kayo, hindi ko makita tonight. Bago ang big finale, na-ospital pa si Sugar. Kinailangan siyang alalayan pagkatapos ng performance. Bumaba po yung immune system ko. Doon po, tapos nagdire-diretso po. Kasi syempre po, as a single mom, lahat ng racket, tinanggap ko po. Lahat ng gagawin namin is nasa sa akin yung parang bigat. Kailangan ko lakasan yung sarili ko. Kasi kapag hindi ko nilakasan, si Ate Sugar mapapahamak. Pero sulit pa rin, lalo't bukod sa karangalan, nag-uwi rin ang winning pair ng 1 million peso cash prize. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ipinaabot ni na Sugar at Jeremy ang pasasalamat, lalo na sa Diyos. Tito Boy, ito talaga si Lord Jesus Christ na to. Wala nang iba, yung talagang nagabay sa amin. Wala sa edad, wala sa estado ng buhay, sa itsura mo, na kaya lahat basta may tiyaga, tsaka hindi ka bibitay, Tito Boy. Stunning in gold si Gazini Ganado sa kanyang top 5 finish sa Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Likha ni Rian Fernandez ang final look ni Gazini na pagpupugay sa kanyang Filipino and Palestinian roots. Sa top 5 Q&A, ibinahagi ni Gazini na dati na siyang naging biktima ng cyberbullying at kung paano siya nag-speak up bilang isang Filipina-Palestinian. Sa huli, itinanghal si Vanessa Pulgarin ng Colombia bilang MGI All-Stars winner. Ang strong mom for the fam. Ibinahagi ni Megan Young sa social media ang kanyang postpartum journey matapos isilang ang kanyang panganay na si Leon. Mula months 1 to 4, nag-light walking at weights na si Megan noong bigyan siya ng clearance ng kanyang OB. Pero 25 pounds pa rin siyang sobra sa kanyang pre-pregnancy weight. Month 5, tinamaan siya ng dengue. Pero sa mga sumunod na buwan, nakapagdagdag siya ng weights at ngayon ay todo effort sa workout. Worth it daw, sabi ni Megan, dahil goal niya talaga ang maging malakas na mommy para sa kanyang family. Ako, si Athena Imperial, ang inyong saksi!
Nahuli kam ang pagbangga ng pulang sasakyan sa isang puno sa Dait, Camarines Norte. At dahil sa insidente na UP ang harapang bahagi ng sasakyan. 2 vlogger daw ang sakay nito. Ligtas naman ang mga pasahero ayon sa may-ari ng CCTV.